Hello, I'm Jara Molo and I work as a commercial ads photographer. Yung specialize ko na photography is nagbe-base ako usually sa mga brands. Gusto kong sinushoot usually mga skincare, mga clothing, and sometimes we do commercial or corporate events for companies. And ito yung mga usual clients kasi in terms of corporate naman, usually nagre-record din sila ng mga company profiles. So, sinushoot din namin yung like headshots nila for ID or mga LinkedIn nila. And of course, yung mga nagpapa-collateral ng mga when it comes to marketing ng mga brands. So, yung journey ko kasi as a photographer is really like, hindi ko siya tinitake seriously nung una, na as work talaga. Kasi usually naman, pag wala kang gamit, parang hobby-hobbies ka lang eh. So, hindi mo siya pinupursu talaga in a reasonable way. Pero, natutunan ko lang syempre yung naging mentor ko, which is si Jong, na parang tinuro niya sa akin yung mga like basics, yung technicality ng photography. So, kahit papano, natuto ako. And of course, nag-search din naman ako sa internet kung paano gawin tong mga bagay na to. Yun, doon nag-start na nagkaroon din ako ng camera. Doon na rin parang naipon yung mga gusto kong learning pa na parang itong mga bagay na to, gusto kong aralin, sinesearch ko. So, ayun. Different siya yung pag-shoot ng personal sa work. Kasi ako, nag-start ako na gustong-gusto ko yung mga conceptual photography eh. Yung nagko-conceptualize ka ng mga editorial type of shoots na wherein may model ka na nagpo-pose and then you shoot them dun sa concept na gusto mo, based naman sa mga commercial works. Like for example, pag i-compare natin yung pag-shoot ng corporate or ng brands sa pag-shoot ng sarili mo na ikaw yung nag-conceptualize. Kapag naman kasi involve ang brand, merong mga like mood boards na kailangan sundin, meron mga pegs na kailangan din aralin, and of course naman, in contrary to that, kapag nag-in-apply mo siya na yung ikaw yung mismong nag-conceptualize, pwede kang maglaro ng mga ilaw, yung mga poses medyo kaya mong mag-transition ng mga like out of this world na poses na hindi mo siya pwedeng gawin kapag involve yung brand, 'di ba? Merong differences sila sa isa't isa. Usually, yung mga mistakes na nakikita ko or yung mistakes na sabihin na nating nagawa ko na before is yung hindi nakikinig sa mas nakakaalam. Yung tipong, ay, alam ko na yan eh. Ayokong gawin. 'Di ba? Yung tipong may pride ka sa sarili mo na, ay, itong shot na to. Sasabihin mo na ang ganda nito, pero pagbabalikan mo in the future, ay, hindi pala. Feeling ko, nagbabari yun dun sa pag-iilaw ko before. Feeling ko alam na alam yun ang nakararami. Na parang, pagbabalikan ko yung mga shots ko before, may mali talaga dito. Pero buti na lang natuto ako dun sa pagkakamali ko na yun na hindi ko na siya ginagawa ngayon kasi natututo na ako magtanong, natututo na ako mag-search, naaralin yung bagay na yun. So, hindi ko na siya uulitin kasi natuto ka na eh. And yun yung gusto kong ma-apply din sa mga inspiring photographers na kung meron silang pagkakamali sa shot, kumbaga learning curve yun. Well, eto, recently lang to na sobrang na-pressure din ako actually. Well, I'm not really prepared nung pupunta sa shoot, pero nalaman ko na lang kasi siya na parang ako yung mag-shoot. And kami yung official na mag-shoot nung swimsuit portraits ng isang pageant. So ngayon, recently lang to, like last month. So, meron kaming shoot sa Ilocos. So, ang kailangan na lang ma-shoot is yung swimsuit ng mga candidate. So, hindi ako prepared masyado sa mga ilaw. So, very na-constrain din kami syempre sa time and sa budget syempre. Kala din kasi namin na hindi rin kami mag-shoot nun kasi ang alam namin yung mga activities lang ng mga candidates. Pero nung sinabi sa akin na ay, kasama tong mga swimsuit photos nila dun sa Ilocos, so sinut namin. Well, masasabi kong na-pressure ako kasi hindi ako prepared pagdating sa mga ilaw. And nasanay na rin kami sa team na parang kapag may mga shoot na mga like photoshoot na ganon,
na may mga involved na mga models. Kailangan well-lit talaga. Nung nasabi sa akin yun, di ko alam kung ano rin yung gagawin ko. Kasi personally, hindi ako prepared sa mood board. Wala akong na-prepare na mga poses na ipapagawa ko. Nung nandun na ako sa point na yun, lahat ng mga sinabi sa akin, ng mga tinuro sa akin, ng mga kilala ko rin na tao na ito yung dapat mong gawin and so on. So, in-apply ko siya and okay naman yung shot. Natuwa naman yung client, natuwa naman din yung mga candidates dun sa shot. So, I think, yung mga past experiences ko before na hindi ko kayang mag-handle ng pressure, like I said before, na parang umaalis na lang ako sa eksena, mali yun. Kaya dapat, kapag pupunta ka sa isang scenario na gano'n, or pupunta ka sa shoot, dapat may bala ka man na, or nadala or wala, dapat prepared ka pa rin. And alam mo dapat yung gagawin mo with the limited resources that you have. Yung importance ng editing kasi is dun mo malalaro pa yung isang shot. For example, meron ka isang raw shot ng isang kuha sa indoors or studio. Pag nag-shoot ka ng raw, hindi naman maganda yung output eh. Syempre madilim yan, raw nga eh. So kailangan mo siyang i-edit. Pagandahin sa edit, lagyan ng color grading, lagyan ng retouching. Kasi from there, kapag sinut mo siya ng raw, kailangan mo talagang bawiin yung mga shadows, bawiin yung exposure, laruin yung S-curve, ganyan. So, literal na kapag nag-shoot ka ng raw, kailangan mo siyang bawiin. And of course, kung kailangan din naman ng retouching, kailangan mo siyang i-retouch for yung pag-clear ng face or skin smoothening, mga ganon. And nagiging sobra lang yung editing kapag halatang-halata mo na parang nagiging AI na yung itsura ng picture. So, feeling ko, doon nagiging sobre, nagiging too much. And nahalata ko rin yun sa mga ibang nagsushoot. Kasi may mga iba ko na nakikita sa Facebook na parang sobrang mahalata mo na, ay, yung picture sa graduation or yung picture sa candidate ng pageant, sobrang retouch. Pag zoom mo, wala ka nang makitang texture eh. Hindi na siya realistic tignan. So, it's always pa rin na parang ako, hanggang ngayon naman, natututo pa rin ako sa pag-e-edit eh. Hindi ko naman sinasabi na sobrang galing na mag-edit. Pero, ang inaano ko sa sarili ko na parang ina-apply ko pa rin hanggang ngayon na parang kapag mag-e-edit ka ng isang picture, it's always to put in mind na kailangan maging realistic pa rin siya. Kasi tao pa rin naman yan eh, di ba? Hindi mo pwedeng sobrang lagyan ng skin smoothening kasi hindi siya magiging realistic. Para na siyang manika sa picture. So, parang ganun. Yung pagpapapost ng clients, yun yung hanggang ngayon, inaaral ko pa siya talaga. Ang ganda ng gamit mo, ang ganda ng setup mo, ang ganda ng ilaw mo. Pero kung hindi ka magaling magpapost, hindi siya mangyayari. Hindi siya magiging successful. Kaya hanggang ngayon, hindi rin naman masamang mag-rely. Kaya nga sabi ko kanina, earlier, na nagpa-prepare talaga ako ng mood board or yung mga like list of mga pictures na gusto kong parang inspiration, getting inspiration para lang din prepared ka. Kasi ang mahirap dyan, yung pupunta ka sa shoot na yung sabaw ka, hindi mo alam yung gagawin mo. And at the end of the day, magsisisi ka na hindi ako nag-perform ng maayos. Kaya hanggang ngayon, ayokong magsisi sa isang bagay or project kasi yung mga ganyang projects, babalikan sa'yo eh. So, kailangan, whether it's small or big, kailangan mag-perform ka ng 100% mo and maging prepared ka kahit dun sa mga maliliit na bagay. So, kung meron kang good communication skills at na-adapt mo siya, matututo kang makipag-network or makipag-communicate sa ibang tao. Not just sa colleagues mo, pero dun sa mga clients. Kasi, this month lang, meron kaming isang brand na nakaka-work and nung nakamiting namin sila, ang sabi sa amin is, kapag ka naging okay itong project na to, kapag naging successful to, kukunin namin kayo ulit at i-vouch namin kayo sa sister company or sub-company namin. Parang ganun yung pagkakasabi. And from there, ginalingan talaga namin. Nag-prepare kami. Madaming preparations, madaming mga taong kinausap. Nung nangyari na yung project, we're hoping for the best. Kasi kapag nagustuhan ka ng isang client or ng isang company, i-vouch ka niyan sa iba eh. And from there, nakaka-build ng rapport. At kapag nakapag-build ng rapport, doon mas dumadami yung connections. Ganun lang naman yun eh. Kapag mas okay ka kausap, ikaw ang
mas ibubook. At kung nagre-reflect sa'yo yung output mo, mas lamang ka sa ibang competitors mo. Siguro yung isang advice na lang na mabibigay ko sa beginners and dun sa dating ako is ibigay mo yung 100% best mo. Kasi yung mga maliliit na clients na yan, kahit na nag-uumpisa ka, kapag naipon yan, magiging malaki yan eh. May mabibuild yung network sa'yo. Kapag ang ganda ng isang output na nagawa mo. For example, ito, yung mga usual na mga first clients natin, yan yung mga kaibigan natin, yung mga tropa natin, na nagpuput up ng mga businesses or like birthdays ng families and all, kapag sinut mo yun, pwede mo siyang maging portfolio in the future eh. And eto, for example, meron kang in-next deal na isang brand, kahit na small time lang yon kasi nagsisimula ka eh. Kapag nakapag-build ka or nakapag-seeding ka sa kanila, manganganak at manganganak yun. And pwede ka pang ma-evolve sa ibang projects. Magkakaroon ka pa ng iba't ibang network. Pwede kang makapag-work sa mga mas malalaking companies, mamimit mo tong mga artists or mga malalaking tao na possible mong maka-work. Kahit na nafe-feel mo na baguhan ka, kailangan pa rin ibigay mo yung best mo. So, siguro yung ma-advise ko sa mga existing photographers and dun sa mga gustong mag-start, pasukin yung ganitong business, is always dapat marunong tayong makinig sa mga suggestions ng ibang tao. Meron tayong presence of mind sa trabaho. Meron tayong, as I've said before, meron tayong good communication skills. And of course, hindi ka complacent sa ginagawa mo. By means of doing that, nag-aaral ka pa rin. Kasi hindi mo naman din alam pa lahat eh. Lahat tayo nag-a-adapt pa sa modernity. And kailangan maging open ka sa mga suggestions para makasabay ka sa modernity. And from there, mas magiging successful yung business, mas magiging kilala ka, mas magiging sikat ka. And ayun, tibayan lang ang loob.